Okay, so nakoy hangyo sa tong tanan palihog ta sa pagtindog og kwaon nato atong mga Biblia. Ablihan nato diri sa Ecclesiastes. Ecclesiastes, magbasa tag usa ka bersikulo sa verse 1. Chapter 12 sa verse 1. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon diri sa ato mga higala sa bersikulo 1. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Sa Bisaya, nagaingon ang pulong sa Dios, hinumdumi karon ang imong magmumugna diha sa mga adlaw sa imong kabatan-on. Samtang ang daotang mga adlaw wala pa moabot, ni ang katuigan nagkaduol sa diha nga ikaw muingon, ako walay kahimuot diha kanila. Magampot ta mga igsoon, ang Dios magpanalangin sa iyang mensahe. Amahan namo nga langit noon, salamat kaya ning higayon nga imong gihatag sa amo, salamat aning kagabion, salamat sa mga katawhan nimo nga nagsimba despite sa ulan ug sa kakapoy sa ilang lawas. Lord, ilahang gipili nga simbahon ka ug moanhi sila sa simbahan. Tungod kay mas importante ka kaysa sa ilaha Ginoong pahulay. Amahan, salamat kayo ani nga privilege Lord nga makasimba mi sa imo sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat po daning mensahe nga imong giandam para sa amo. Gamita kini amahan to encourage us. And I pray Lord, tabangi imong mga katawhan nga masabtan nila ang imong pulong karon. Lord, tabangi pud ko sa akong pagwali, tagay ko kaalam o giyahi ang akong mga dila sa paglitok sa imong mga pulong. Lord, unsa ang ako Ginoong masulti, mao gyud ni ang mga pulong nga gusto nimo itudlo o i-dasig, i-challenge para sa imong mga katawhan diri sa NDBC. Amahan ni bless Ginoo, nabilin nga oras karon, tugyan namo Lord God ang tanan kay wa mi mabuhat kung wala ka. Kini amahan namo ginaampo, ginapasalamatan in Jesus name. Amen. Salamat. Pwede na tanin yung maglingkod mga igsoon. Kining atong gibasa Ecclesiastes. Ang nagsulat ani mao si King Solomon. Gisulat ni Solomon sa diha nga tigulang na kayo siya. Ug gisulat niya ni panahon nga siya ning balik sa Ginoo. Tungod kay si Solomon mga igsoon na backslide siya tungod sa iyahang pakigminyo atong mga foreign nga mga babae, mga strange nga mga babae, mga unbelievers. So kani nakahigmata siya unya ning balik siya sa Ginoo. Sa katapusang bahin sa iyang kinabuhi gisulat niya ning Ecclesiastes. So ning look back siya sa iyang kinabuhi, unya mga igsoon na-realize niya ang tanan-tanan nga iyahang na-accumulate o na-achieve sa iyang kinabuhi diri sa yuta mga igala kawang tanan. You know, the only thing that will matter lang kuno is ang kini atong kahadlok sa Dios ug ang kaning pagsunod nato sa iyahang mga kasuguan. Gingon niya in Ecclesiastes chapter 12 verse number 13, on that same chapter nagingon siya verse number, let's go there, verse number 13. Nagingon ang Bible din mga igala, gisulat ni King Solomon sa versikulo 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Paminawon nato ang panapos sa tibuok nga hilisgutan. Ang gingon ni Solomon, kahadloki ang Dios og bantayi ang iyang mga kasuguan kay kini ang tibuok nga katungdanan sa tawo. Matod kay King Solomon, mao kuno ni ang whole duty sa tao. Labi na sa ato nga mga Kristiyanon, samtang aniya pata diri sa yuta may igsoon, ang ato ang whole duty is to fear God and keep His commandments. That's why in the beginning of this chapter, wa siya laing gi-challenge sa mga katawhan sa Dios, kundili mga igala to remember our Creator in the days of our youth. Ang youth mga igala is known sa ilang kusog nila. So si Solomon wala lang ni siya nag-point sa mga young people, pero
tudlo mga igala si Solomon diri sa ato ang kutob nga aduna kapay kusog, remember your creator. When he said that mga igala, he mean nga dapat samtang aduna kapay kusog, no, pangitaon nimo ang Ginoo. Samtang aduna kapay kusog, maglakaw ka diha sa iyaha. Samtang aduna kapay kusog, mangalagad ka sa iyaha. Samtang aduna kapay kusog, tumana ang iyahang mga kasuguan o kahadloki siya. Because the time will come nga kung wala na kay kusog sa pagbuhat anang mga butangan na, you will regret. You will regret later in your life, mga igsoon. Magmahay ka ba? No? Later sa imong kinabuhi, and you know, the only words and thing nga imuhang isulti na lang ba no, how I wish nga unta katong sa una nangalagan unta ko sa high wish unta no karon nagkuan unta ko sa Ginoo, nagsunod unta ko sa iyaha. Pero mga igala tungod kay wa na kay kusog sa pagbuhatan na di na nimo mabuhat. Mo na mga igsoon ba no, ang oras permi siya gadagan ug dili nato sayangan ang panahon, and that's what the Lord was saying to us mga higala. Ang oras dili permanente mga igsoon. Dili permanente mga igala nga kanang gapon, you know, gadugan permi ang oras. Ang atong kusog mga igala dili ni permanente ang atong kusog. Ang atong edad dili permanente mga igsoon, atong edad nato. Amen. Nagakaidaran ta matag tuig. Amen. So, ang message this evening is serve the Lord while you still can. Pangalagad sa Ginoo samtang pwede ka pa mangalagad sa iya, ha. Amen. Ato ang kanon mga igala, i-avoid nato ang kaning mga pulong nga ginasulti sa kadaghanan nga mga Kristohanon nga sa puhon na lang ko mga lagad sa Ginoo. Unya na lang siguro kung medyo idaran nako, or kung sayon na or okay na ang dagan sa kuang kinabuhi. Let us avoid mga igsoon saying that to ourselves. Dili. Kaya nga naman mga igala, ang kamaturan manggod nga dapat nato ma-realize, ang later manggod wala manggod nagi-promise sa atua. Sama nga ang Dios wa siya nag-ingon sa atua nga napatay ugma. So ang kanipong later or someday wala po nigi-promise sa atua. Kadaghanan mao ni ang permanente nga ginaingon sa mga tao, later na lang ko mag-serve sa Ginoo. Later na lang ko maghinulsol sa akong sala. Later na lang ko magtarong. Later na lang ko magbinutan. Later na lang ko mag-faithful sa Ginoo. But we are not promised mga igala aning later mga igsoon. Amen. Ang kinabuhi mo bura. Ang kinabuhi mga igala is quickly passing siya. And uncertain. Di na tumatagnaan. You know, just kaganina lang mga igsoon. Earlier this afternoon, nagtanaw ko sa Facebook. Naiduha ka babae, nagjogging dito sa Lanao del Norte, mga igala. Kalit lang, gipusil. Imagine. Gitripan ba, gipusil na matay. Naiduha sugatan, ang duha nga dalaga pag ito nga babae, wag yun sila atraso, pero gitripan lang, gipusil dito sa Kulambugan, Lanao del Norte. Bago lang nahitabo, mga higala, huwag diha na ito ma-realize ba no, how quickly passing ang kinabuhi. Anak kadali ang kinabuhi igsoon. Life is so short. Amen? Mubo kaya itong kinabuhi. So, the opportunity to serve God is now. Now. Not later. So, dili ta mag-ingon later na lang. Abi church members, katong mga nagtabang kaganina ba no? You know what? Bulahan kayo mo. We are blessed sa inyong gipakita. Nga naman may gala. Because sa inyong availability niyo, sa inyong bakante nga panahon ba, gihatag ninyo na nga panahon para kamo mag-serve sa Ginoo. And that's wonderful. That's a blessing. You know, dahil mga uban ng mga Kristo nga bisag available sila, dili sila mag-serve sa Ginoo. Well, na ang opportunity nga magpagamit ta sa Ginoo. Then, magpagamit ta sa Ginoo. When there is an opportunity for us to be used of God, let us grab that opportunity. Amen?
Dili ta mga higala, sunod na lang ko, next year na lang ko mga mo participate, mo tabang-tabang di sa VBS, or next year na lang ko mo appeal sa youth camp, or next year na lang ko nga mag-serve sa Ginoo. No, mga higala. Kaya pala pa mo, unsa ang usa sa mga pinakadako nga trahedya sa kinabuhi? Ang usa sa mga pinakadako nga trahedya sa kinabuhi, mga higala, dili ka nang mamatay ka og sayo. Ang pinakadako nga trahedya sa kinabuhi kanang nagkinabuhi ka ba nga taas diri sa kalibutan unya wa jud ka nangalagad sa Ginoo. Mao na ang pinakadako nga trahedya sa kinabuhi unya Kristohanon pagyud ta. Unya gitagaan tag taas nga kinabuhi sa Ginoo unya wa gyud ta nangalagad sa iya mga igsoon. So let me give you a few things this evening. Number 1 is this. Point 1 na to is opportunity to serve God is limited. Igsoon, ayaw mo paghuna-huna nga unlimited, no? Ang ato ang kaning opportunity sa pagalagad sa Dios. Mao na nga dita pwede mo ingon nga sa sunod na lang ko. Igsoon paminaw, pag naay pultahan nga naabre sudla. What do you mean by that, Pastor? Meaning to say, pag naipultahan ba no, nga giabrihan sa Ginoo nga kung asa diha ka pwede gamiton sa Ginoo, sulod ana og paggamit sa Ginoo. Kay limitado ang opportunity sa pagalagad sa Dios. Si Jesucristo mismo nagingon sa Juan kapitulo 9 bersikulo 4. Nagingon si Jesus Christ, I must work the works of Him that sent me while it is day. It says mga igsoon, it means while it is day nga dili permanente nga ikaw makatrabaho or makapangalagad sa Ginoo. That's why giingon may ni Jesucristo, when there is a door nga giabrihan, I must work. Ako anang i-take, ako anang i-grab, and I must work the works of Him. It simply means mga igsoon, mangalagad ko sa Ginoo samtang adlaw pa, samtang buhi pa ko, samtang aduna pa ko'y kusog, samtang makahimo pa ko o makalakaw pa ko, samtang maka-istorya pa ko. Amen? Kaya nga naman, daghan ng mga tao karon may nga di na sila ka-istorya, wala sila mga tingog, di na sila kalakaw, di na sila kadagan, di na sila kahimo igsoon kay wa na. Diferensyado na ang ilang mga lawas nila. Ug mao na mga higala ang but pasabot mga igsoon sa ni Solomon when he says, remember now thy Creator in the days of thy youth. No? So Jesus reminds us that there is a limited window in serving God. Limitado ang bintana sa pagalagad sa Diyos. Hiyala, ang gabi diri nagrepresent ni siya og time. A time when opportunities are gone. Mga panahon ni siya ba nga kung asa ang oportunidad ba no nawala na. Unsa man na siya mga igsoon ang mga panahon nga kuan ba no mga panahon nga pwede pa nato ni mabuhat pero dili na nato ni mabuhat karon. Kana mga igsoon, mga example na kanang adlaw sa tong adlaw kanang magdaot na ta. Kay moabot mo gyud ang panahon igsoon nga kita magdaot gyud siguro ta kay magdaot ta ba nga di na maayo ba. Kana bitong, di ba na may mga sakit nga tambalan lang nimo biogesic, Planax, or Rexidol, or ibuprofen, or mga antibiotic, maayo ka. Pero nagi mga sakit may lang nga di na gyud bisag tambalan pa di na gyud maayo. Mo but pasabot ana the night cometh. Because when the night cometh mga igsoon, paminaw mo, when the night cometh, the Bible says no man can work already. Di na ka makaserve sa Ginoo. Nagets niyo? So mo nang but pasabutan ni mga higala, night represents a time when opportunities are gone. Unsa man siya kanang magdaot na ta, kanang mamatay na ta, or kanang maluya na ta, luya na atong lawas ba? Ingon na or kanang mga chances nato nga nawala na. Karon no daghan kay mga chance mga igsoon nga pwede ta nga kaning mag-serve sa Ginoo. So let us not waste that chances mga higala. Para sa nang farmer, kay karon nga panahon may gala, ang pinakanindot nga panahon nga kita magtanom ta. Ug kaning pagpangalaga sa Ginoo, we are like planting. Nag-invest ta ba? And we are not investing here, we are investing there in heaven. Okay? Murag ka ng farmer, di ba? No? Magtanom siya.
magtanom siya mga igsoon, aron inigabot sa panahon, maka-expect siya og harvest. You cannot expect a harvest mga igala kung wa kay itanom karon. Importante nga samtang aduna ka pay kusog, samtang lagsi ka pa, baskog ka pa, or batanon ka pa, makalakaw pa ka, or makahimo ka pa mga igsoon, God wants us to plant. Okay, magtanom ta aron mga higala, di nato ma-miss ang harvest inig-abot sa panahon. Okay? Kaya kung watay itanom, watay ma-harvest. Di ba? So serve God while you still have strength, while you still have time, and while you still have opportunity. Ang oportunidad sa pag-alagad sa Ginoo limitado ra jud kaayo. Kung maglangan-langan bitaw ka, basin mahuman ang imong panahon unya di na ka makahimo igsoon. Number 2, let's go there. Point number 2 nato is this: life is uncertain. Life is uncertain. Now, before ta magpadayon, ako ang iyon silang kuan be Ruth, Rodeline, pwede mo mag-forward, dili ko makakita sa inyo Kiana, diri mo sa tubangan maglingkod, okay? Mas nindot nga diri mo sa tubangan kaysa namo sa pinakaluyo. Okay, now tanaw na to di may point number 2, life is uncertain. Ang kinabuhi walay kasiguruhan. Okay, asa man ang kinabuhi nga walay kasiguruhan? Diri sa kalibutan. So life is uncertain here and quickly passing. Unsay giingon ni James sa iyang gisulat mga higala sa chapter 4 verse 14 sa James 4:14, ang giingon ni James mga igsoon, for what is your life? He said, it is even a vapor. It's like a smoke. Mura lang siya mahigala og kaning aso. Nga makita siya kadiyot unya mawala. Gingunan na pagkumpara ang atong kinabuhi mga igsuon. Busa ba no? Paminaw? Importante kaayo nga samtang aduna patay gininhawa magpagamit ta sa Ginoo. Kay di man nato kontrolado ang atong ugma. Whereas ye know not what shall be on the morrow. Pwede nga aduna kitay mga plano karon pero di nato kontrolado ang ugma. Importante mga igsoon nga magpagamit ta sa Ginoo karon. Kay kining atong kinabuhi mura ra nig kandila. Kasabot mo, kini atong kinabuhi mura ra ni siya kandila. Nga once mga igsoon dagkutan na nimo, magkanam-anam siya og kalanay unya mahurot siya. Ingon ana nga atong kinabuhi. Unya kung hurot na di na nimo magamit ang samang kandila nga imong gidagkutan, dili ba? Ingon ana ang atong kinabuhi diri sa yuta. So ingon ana pod ang atong kinabuhi. Once matao na ta diri sa kalibutan, tuloy-tuloy na mga igsoon, unya hangtod magkanam-anam tag ka-expire o magkahurot ang atuang kusog o ang atuang panahon. Busa kining mga panahon ba no, kaning nata sa ingon ani nga panahon sa atong kinabuhi ba, dili nato i-postpone. Ang unsa, dili nato i-postpone una ang atong kaluwasan, ikaduha ang atuang commitment sa Ginoo. Young people, the best time to make a commitment for God is kanang panahon nga batanon ka pa. Kanang inanang idara nimo ba? Make a commitment to God. Ayaw po ninyo i-postpone ang inyuhang pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang kinabuhi, murag aso lang. Kadiyot ra makita, unya dayon mawala. So ayaw hulat ang ugma. Amen? Ayaw hulat ang ugma, kung mahimo nimo karon, buhatan na karon. Kay basin mga igsoon, paminaw, kanang pagpangalagad sa Ginoo di na nimo na mahimo. Ug sayang ang chance nimo. Number 3, let's go point number 3. Point number 3 na to is this: delaying God leads to regret. Now, nagtuo ko, walay usa nato dinhi, gusto magmahay sa unahan. Walay usa nato dili gusto magmahay sa unahan. So dili nato i-delay
Amen. Ang kining atuang kining atuang pagalagad sa Dios. Now, ato ang tanawon ang gospel ni Luke sa chapter 12 verse 19 and 20. Now, naay usa ka tawo diri dato pero gitawag siya sa Ginoo nga buang. Ngano man mga igala, tanaw sa nato una unsay giingon sa Ginoo aning dato nga tao. Naingon ang Bible diri sa Luke chapter 12 in verse 19 and 20. Now, here's what the Bible says. Luke chapter 12 verse 19 and 20. Nagingon diri ang atong Ginoong Hesukristo. Basahon lang ako sa Bisaya ha. Ug ako moingon sa akong kalag. Mao ni giingon sa dato nga tawo. Kalag, ikaw adunahan. Unsa ni? Ikaw adunay daghang mga kabtangan nga gitigom alang sa daghang katuigan. Pahulay, kaon, inom, ug pagsadya. Pero tanawan niyo may gala unsay giingon sa bersikulo 20. Apan ang Dios miingon ngadto kaniya, buang ka. Niining gabhiuna ang imong kalag pagakuhaon gikan kanimo. Nan kang kinsa man kadtong mga butanga nga imong gikatagana. You know why God called him a fool? Because he had plans for his future but he ignored the Lord. That's the reason why. Igala paminaw, there's nothing wrong about having plans or making plans for your future mga igsoon, but ayaw ninyo i-ignore ang Ginoo. Always first siya sa imuhang hunahuna o sa imuhang kasing-kasing. Amen? Kaning dato nga tao, he wasted his opportunities to seek God and know Him. Pwede mo tana sa inyo mga higala, ikaw nga Kristiyanon karon, nakailan na bagyud ka sa Ginoo? How well do you know your God? How well do you know the Lord Jesus in your life? Kung saan imuhang nahibalaan lang bahin kang Hesukristo, asa lang man nimo siya kaila? Kaila lang ba nimo siya isip manluluwas nimo? Or isip Ginoo? How about may gala in your relationship with Him? Amen. How close you are, how intimate you are to Him mga higala. Igsoon, kung dili pa bitaw kay kaingon nga suod sa Ginoo, wala pa jud kay ingon nga nakailag gid sa may gala, mauna siya'y iporso sa imong kinabuhi. Maunay paningkamutan nimo sa imong humubo nga panahon diri sa yuta. Know God well in your life. Okay? Ayaw niyo sayang yung mga opportunity may gala. Kaning dato nga tao, daghan kay siya opportunity. Daghan kay siya oras, daghan kay siya kabtangan, daghan siya mga opportunity, pero iyahang giusikan ang mga opportunity. Amen? So, mga igala, kita, ginatagaan tag opportunities sa Ginoo. In fact, ang mga opportunities nga ginatag sa atua, every day, matag adlaw, ginatagaan tag opportunities sa Ginoo. To what, pastor? To know Him by reading His Word, by listening to Him, by praying, by serving, by worshiping, by doing good. Daghan. By being a blessing to other people. There's a lot of opportunities that God has given to us. How many of those opportunities ang imuhang grab igson o gibuhat nimo? Okay? Na mga uban mo ingon sila nga I wish, you know what? Na mga tao may karon na uban nila karon ba no? Wala sila kwarta. Kaniadto na sila kwarta, wag yun sila may gala nangalagad sa Ginoo. Karon tigulang na sila. Pero sa una nga batanon pa siya, wag yun sila nangalagad sa Ginoo. Karon na sila sakit. Sa una nga himsog pa sila, wag yun sila nangalagad sa Ginoo. Karon moingon na lang sila may gala, I wish I serve God. Sa una. I wish I gave my life to Him sa una. I wish gibuhat na ako ni sa iya sa una. Igsoon, buhaton po nimo na karon sa imong kinabuhi? Ayaw na igsoon. Amen? Kaya mo nga no, mao ni siya ang reason. Your regret
cannot change the past. Ang imong pagbahay, di na siya makapausab sa imuhang kagahapon. You cannot go back to those opportunities that you've wasted. So ang paglangan sa Ginoo magdalag pagmahay sa ulahi. So di na to pabuton nga magmahay tay gala. Number 4, second to the last point na to. Number 4, God deserves your best years, not your leftovers. Igsoon, basin karon ang pinaka best year sa imong kinabuhi. Gihatag na sa Ginoo sa imo 2026. So, kung kani ang best year gihatag sa Ginoo sa imuhang kinabuhi, ayaw tagay ang Dios og mga salin. Amen. Every time kita nato nga kita buhita sa bag-ong tuig, paminaw another year, new year, each year, paminaw mo mga igala. Kana ang best year na to. So kung best year ang ato ang nadawat gikan sa iyahan, di nato tagaan ang Dios og salin. Salin. Amen. Kay di ma-honor ang Ginoo. Di siya mapasidunggan kung ato ang siyang tagaan sa ato ang kunalan tay free time. Kung aduna tay problema, diha pa ta manawag sa iyahang. You know what? Church members, Christians, God deserves our strength, our passion, and our best years. Muna kung kini nga tuig gihatag sa Ginoo sa ato paminaw, na may mga problema, na may mga pagsulay, but give God your best. This year. Ang pinakamaayo nga panahon nga tagaan nimong Ginoo sa imong pinaka the best may kanang panahon nga ikaw naglisod. Kanang panahon nga nakagiatuba nga pagsulay. Who knows, that might be your best year. Because your trial can be turned into a testimony. Igsoon, ang kuan na ba noon sa ato ang buhaton nato. Kung kita mga igala magatubang ta ingunani nga pagsulay karong tuiga unsa ang ato ang buhaton. Give God your best. Your strength, your time. Ayaw pag-backslide. Amen. Ayaw pag-undang sa pagsimba, ayaw pag-undang sa pag-serve sa Ginoo. Instead, mag-serve na hinuon ka magpaduol na hinuon ka maayo sa Ginoo. Dili panahon may galang amundang ta. How can we reap a blessing if we quit? Dili ba? Dili na, pwede man galang. Tagaan ba nimo ang tao gusa ka daw to panos kapag ang isip usa ka regalo nimo para sa iya? Come on. Dili. Unsay mo ihatag? Kanang maayo, kanang makaon, kanang lami. Kanang malipay siya. Kanang matulon niya. Dili ba? So, iuna po dapat ang atuang ihatag sa Ginoo mga igsoon. Kung na siya gihatag sa tuwa, ang atong ibalo sa Ginoo mga igala, ang maayo po. Dili kay unsa na lang ni nabili nato mao ato ang ihatag sa Ginoo. Kay balo mo kana biya ang ginabuhat sa kadaghanan nga mga Kristohanon karon. Don't give God your leftover. You know what? A good Christian will serve Him while he or she is still young. A good Christian will serve Him while he or she is still strong. A good Christian will serve Him while he or she still can. You know what? Nagpasalamat mi sa Ginoo kami ni Ma'am Dominic nga sa amo ang maigala panahon karon namo ba sa amo ang kinabuhi nga aduna pa min kusog patanon pa min kami nangalagad na mi sa Ginoo. So masulti gyud namo maigala, di gyud ni sayang ang amo ang kinabuhi, di gyud ni usik ug di gyud ni kawang. Ngano man nangalagad pa mi sa Ginoo. Kamo po digsoon, even though you are not in full-time service, but you can still serve God. Amen. So what you have, ipagamit sa Ginoo. Don't use it for self only. Ayaw lang yung gamita para sa iyong kagalingon. Ipagamit sa Ginoo. Whatever you have,
in your hands, ipagamit siya sa Ginoo. Offer it to the Lord. Aron dili sayang ba? Amen? Ang Ginoo ngayon siya tagaan sa itong pinaka-the best. Dili ka nang nabili na lang. Dili ka nang, pila ka years, naka sa kalibutan, nagkuhan ka, worldly ka, nya karon tigulang na ka mga higala, diha pa ka magtarong, diha pa ka ngalagad ko sa Ginoo. Sa pa may mabuhat mo sa Ginoo, halos di na magikakani ka kalakaw. Di naman gani kayo masabta ng imong tingog. Hinay naman gani kay ka mubaktas. Di naman gani ka kadagan. Magsungkod naman gani ka. Sayang, katong sa una pa unta. Katong naka sa imong prime nimo, 30, 40, 50, kana unta nga mga edad nimo ang pinaka-nindot unta. But you wasted it. Mura kag prodigal nga tao. Prodigal son nga, giusik-usikan niya yung kinabuhi. Iyang waste. Gikuan niya, no? Dito niya gihatag ang iyang mga panahon sa mga walay pulos. Higala, I want you to understand this, that God deserves your best years, not your leftovers. Number 5, ang ugang katapusan. Naminaw pa mo? Okay, katapusan na ni. Serving God has eternal rewards. Ang pagpangalagad sa Dios aduna kanay walay katapusan nga ganti. Serving God has eternal rewards. Ngano man? Hebrews chapter 6 verse 10. Let's read. Hebrews chapter 6 in verse number 10. Naging mga higala ang pulong sa Ginoo diri sa ato sa Hebrewhanon kapitulo 6 versikulo 10. The Bible says in verse number 10, magbasa daw ninyo tanan. Ready? Tanawan ninyo sa screen. Kung nakay Bible, tanawan na sa imong Biblia. Magbasa ninyo tanan sa English. Okay, English ang atong basahon. Ready? Verse 10, begin. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. So, klaro kayo, gingon sa pulong sa Dios kay ang Dios dili matarong malimot sa inyong buhat ug paghago tungod sa gugma nga inyong gipakita alang sa iyang ngalan nga niana kamo mingalagad ngadto sa mga balaan ug nangalagad. Amen. So dili gyud ni mahimo sa Dios nga kalimtan niya ang atuang nabuhat para sa iya. Church members, kato inyo hanggi pakita kaganina, kanang magsangyaw ta, magdalatag mga bisita diri sa atong simbahan, kanang mga butangan na may galabano, di na malimtan sa Dios, recorded na tanan. Amen? Everything done for God has eternal value. So kung wa man nimo nakita ang resulta karon, pero ang Dios dito sa langit nag-record sa tanan nga imong gibuhat para sa iya. Wala nga bisan kapoy, kisa sa inyo gikapoy kaganina. Igsoon. Gikapoy. Sige kisa ni? Ha? Si Zoe, gikapoy Zoe, galingkod lang no, kakaon, di ba? Kapoy na, di ba? Bisan kapoy, pero naa na siya'y balos. Ugang mubalos nato ang Dios, ang iyang ihatag reward. Amen? So, again mga higala, kani atong ginabuhat tanan diri. Either mga higala, magtabang ta sa BBS, magtudlo ta sa mga bata, magpakaon ta sa mga bata, mag-soul winning ta, mag-invite ta, magdalatag mga kalag diri sa simbahan, ingonana, magluto ta, maglimpyo ta diri sa simbahan. Everything done for Christ, my igsoon, has eternal value. Di gyud na kawang. Mo na pag naay opportunity bitaw nimo nga pwede ka makahimo para sa Ginoo, kana abtik. Ayaw pag tinapulan. Ayaw paminaway mo ang lawas, ayaw paminaway mo ang unod.
Kasi kaniyang mundo na to, gusto lang ni magpundo sa balay. Gusto ni mulaag, gusto ni mo atog lahi nga lugar. Pero kung naa na ang pultan, giabrihan na sa Ginoo. Hey, adto dira. Pagamit. Get involved, participate. Lord, unsa may mabuhat ako ni Lord, gamita ko, na ako dili Ginoo. Amen? Ingon na mga higala. Because like investing in something, mga higala, kaniya itong ginaba, investing ni siya. So kita ga-invest sa usa ka butang nga dili mawad-an og value. Kay kani pagpangalaga sa Ginoo, di man ni mawad-an og value. Dani siya reward mga higala eternally. Amen? So if we are faithful in serving Him, God will reward us in our service for Him. Higala, sultihan ta mo. No service is too small. Pagtudlo, either magtudlo ka, Mumay, Emerson, Abi, magpakanta sa mga bata, magtudlo sa ila, di ba? Sultihan ta mo, no service is too small. Either gatudlo ka, gatabang ka, gaampo ka, gahatag ka, igsoon, walay gamay. Ang kanta nagingon, little is much when God is in it. Ang Diyos nakakita na tanan. Mao na may gala, pag naaalagay opportunity makaserve ka sa Ginoo, serve dayon. Wala gud ka permanente sa ministry. Pero pag naay ministry ihatang Ginoo sa giabrihan sa Ginoo, apil. Kung available ka, bakante ka o pwede ka, apil. Amen? Kay panagsa lang na mga higala, ang imong pag-alagad sa Ginoo di na masayang, naanay balos nga reward gikan sa Dios. So conclusion na ta palihog. One day, you will either say, thank God, I serve Him, or I wish I had served Him more. Hello? You see, tanawan ninyo, gisulat ako the difference is what you do today. Kung sa imong buhaton karon, naapaman kay chance, nakapay oras, napay opportunity, kung sa imuhang decision nimo. So, ang akong i-challenge sa inyo may gala, kung nakadiri karon, dili ka pa save, come to Christ now. Kung save na ka, pero wa ka nangalagad sa iya, sugdi karon. Amen? Ugma, naay ugma. If you are serving, then be faithful while you still can. Kung ikaw nangalagad ka na sa Ginoo, be faithful hangtod sa imong kamatayon. Amen? Ayaw hunong. You know what? A clock never stops ticking. Ang orasan, di na siya muhunong mga igala og dagan. Every second is a chance to serve God. But hinumdumin ninyo ni, once it passes, you can never take it back. So the question is not, will I serve God someday? Puhon? No, the question is, why not now? Na kung wa ka tawagi sa Diyos para mag-pastor, para mag-missionary, para mga igala, mag-full-time, you can still serve Him. Amen? So, why not now? Nakapay chance, napay oras nimo, nakapay kusog, nakapay kinabuhi. Giingon ni Solomon, gisulat niya, remember now, thy Creator in the days of thy youth. Ito ko ito mga ulip yun na ito mga mata. I hope na napanalanginan ta o unta, nasabta na ito ng mensahe gihatag sa Ginoo sa ato. Amahan na mo nga langit nun, salamat kay ani mensahe, Lord. Thank you sa pahigmata, pahinumdom, paghagit, pagdasig sa amo Ginoo, ng mga lagad sa imuha, samtang aduna pa may kusog. Amahan, tabangi kami, Lord, na dili mi Ginoo ma-lose focus or ma-distract sa kalibutan. Kay kasagaran ang ginahimo Ginoo sa kalibutan, ginawala nila ang amuang focus